This is my Bible. It is God's Word. God will use this book and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6. Sa dihang humana kanan ang pagtudlo, dili man mahimong tamang nata sa pagpaminaw. Amen? Di man mahimo nga ingon ng tao, manak ko ng tudlo eh. Ingon ang Bible nga sa dihang na naminaw ka, ang blessed na tao in James chapter 2. Ang blessed na tao, dili lamang hearer of the word, but a doer also. So, ikinahanglan ka kulitnan sa Diyos sa dihang mag-atag na tao sa tuang offering. Okay. Isaiah chapter 6, sa pagbasahan ikan sa verse 1, taman sa verse 11. Isaiah chapter 6, verses 1 to 11. Tubag-tubag ng pagbasa ng tulimon. Kung naano mo sa inyong Bible, you can say amen. Verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the host of the Lord moved at the voice of him that cried out, and the house was filled with smoke. Then said I, Who is me? For I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then the new one was against the king, having a rifle in his hand, which he had taken the thongs and all the altar. And he said, Lay it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin is purged. And he said, Go until this people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert and heal. And then said I, Lord, how long? And he said, Until the cities be wasted without inhabitants, and the houses without man, and the land be utterly desolate. Ang Diyos mag-bless sa itong panibahong kami, kami na pa pumaulot, yung matumamata, matamputa. Mga mga may gumaon, nagpasalamat me again sa oportunidad na kami karoon sa mga kalay gumanan. Aron amo kang mapasinunggan, amo kang masimba sa spirito sa kamatuhulan. Salamat kay ikaw mismo nagdeklara in John chapter 4 that you are the seeker of those that will worship you in spirit and in truth. So let it be na may padayon acceptable ng namang pagkanagtigong karon. Kung ano na may mga akusasyon sa yawa, padayon nga nina mo, Lord, ang kila, yes. Kung makasasala niya, pinaagil akong sa imong grasya nyo, dahil mo ibutang maayo sa imong matubangan. So, pasaylo kami, tabunin ni sa imong amili na dugo. Kung tubuti karon sa mga pagpadayon ng ngalan ni Jesus Christ, may maisa sa aming kaliwawa. Kung ikaw, Lord, Holy Spirit, free na magalihog sa mga unang kasing-kasing sa imong mga katawan. Nasayano nga paagi, sa simple nga paagi ang mga Espiritu, ano butang, natuyo mo nga mong masabtan karon, may among masabtan.
masaktan. Nagkanyo ko nimo, salamat ko sa inyong mother, shepherd, imo nimo mga katawan. Ikaw may naghatod nila diri sa simbahan. Na kay katuyuan sa tagsa-tagsa nila ang paglampo sa Kristohanon ng pagtuo. So gamitan kagayon kung ang mensahe ng inyong para sa amo ang pagkagayong kinabuhi-isip ng mga katawan. Dalay hindi ka na Diyos. Ikaw ang inuulan ng kutyanan, inagilamang sa kaman ng ngalan ng Jesus. Amen. Likod. Ang Diyos nangitan mga taong committed. Always remember that God is looking for people who are committed. Committed sa iyang word, committed sa iyang will, committed sa iyang way. Ang Diyos nangita anak. And only few are giving their life and putting their life in that path. Gamay na kayo mga Kristohano, ngayon mo makaplagan sa iglesia na committed sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Only few. Even gali, isang klaro na kayo na pag-challenge o paghangyo sa Diyos sa tao na musunod siya sa Ginoo, usahay, dili pagkilgali ang tao musunod sa Diyos. So mauna na atong anaron, life, mga atong kinabuhi short for yun din. Ubo for yun din kayo. Mauna-unahon, we could only be living for 70 years, the most 80 manggali siguro by reason of strength. Pero kung yung tanawon, those years would just be, dali ba kaya na mo labay? Tingala ka ka, pag-untuig na po, di ba? Pag-untuig naman po, di ay? No? Parang kailan lang. Parang kayo na nilabay. No? Nanapoy bagong mahikapot sa kong kinabuhi, nanapoy bagong maabot, nanay mga butang na nilabay na nga kung may mo, balik ko na ito, di na po piling mabalik. So, dali naman kayo ang kinabuhi. So when it comes to serving the Lord, always remember this, that kuslan man ba, ato ng itugyan, ang atong kalakyan sa Diyos, why not, even our very life, nakaroon pa, wapatagwa as Ginoo, hindi na ito fully surrender o isubmit sa kabubuton sa Ginoo. Diba? So, Maudy, yung kinaunan makasabutan na our existence o ang pagbutang sa Diyos din mo sa iglesia is with a purpose. Na ito yun. Dili yung aksidente na manabot ka aning kasimbahan. Dili isang tungod, dili isang tao na abot ka sa simbahan. God has been working in your life before pa galing na naabot ka rin. He's been putting everything sa iyahang pagplastar, iyahang giandaw tanan taman na iyahang gihatod karon. And this is not the end of God's purpose for you. This is only the beginning. Sinugdanan pa lang ni. Gusto sa Diyos na ma-fulfill ka sa iyang katuyuan para nimo. O pag-fulfill na, always remember, it is not about you. Dili ni tungod nimo. It is about God. It's about His purpose for you. Ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi is more than our personal goals and kanagitawag ambitions. Labaw pa sa atong personal na mga tinguha o ambisyon. It's more than our personal fulfillment. It's about God's glory. It's about His glory na being seen in your life. So muna, ang atong pag-existence man diyan, naaaman na ni katuyuan, o gusto man dahil sa Diyos na ato ning masabtan, karoon sa ninato, na ito ang clear ng purpose ng Diyos sa atong kinabuhi. There are two clear purposes of God for us. Number one, He made us to be loved by Him. God made us to show how He loved us so much. Ihimo ta sa Diyos para pakito taon sa taniya kay bugmawa. Tanya imua para mo exist ng tas kalibutan para imo udulaan o mag-iserabli. We are not a pawn in God's chessboard. We are not that. We are God's creation.
Created ta sa Diyos with a purpose in His image and in His likeness. So we, kung ay pinakauna nga klaro ng katiyuan sa Diyos, He made us to be loved by Him. And number two, He made us to have a relationship with Him. A blessed relationship with Him. Maunay katuyuan klaro nga tuyog sa Diyos na to. So with that in mind, importante kayo na makasabutan sa dihang ato na gibutan ato kagalingon anak na katuyuan sa Diyos na to. Ni desisyon naman ka na nilawat ni Kristo, di ba? So with your decision to accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, you have established a relationship with God. Anak ka sa Diyos, and He is a responsible Father niya mo. He will be your Father, even ang Biblia. Even there will be times na makalimot ka na siya naara. Even there are times that you feel like wala ang presence sa Diyos, but He is always be there for you. He will always be waiting for you every time you walk away from Him. Pagbalik mo na aragin yapon siya because He is your Father. So muna, nga naman tayo kay relasyon sa Diyos, and with that relationship, ang pamatana, are you truly committed to Him? Welcome everybody to commitment. Are you truly committed to God in that relationship you have with Him? Anak may ka sa Diyos. Amen? Are you truly committed with Him? Ang Diyos sa sinutanan sa diyang naghimo ka o desisyon o imo siya gilawat, dili o dili na yun siya mupasagan din. Dili o dili na yun kanya diyakan. Wala na yung makukuha kung magigan sa kamot sa Diyos. Dili na kalimtan sa Diyos ang tanan yung imuon para niya. Diba? Iunana ang promise Ginoo na to, and He has been faithful bisag sa mga tao na una na to na nihimog commitment niya. God has been faithful with those people. How much more God na to karon, because He is the same God yesterday, today, and forever. So, welcome to commitment. How are you committed to the Lord? Saan ka committed sa Diyos? Nagkanarabak yung natudlo sa imo. Nagkanarabak kayo nanunggan. Nagkanarabak kayo paghakit. How are you committed to the Lord? Especially para sa pagsunod sa iyang kabubuton. Para pagdeklarar sa iyang pulong. Diba? We are stewards of those things. Stewards of God's finances and stewards of God's will. How are you committed? Sa inyo natin. When we start to say yes to God, Lord, I will commit myself to you. Akong ikugyan, akong gagalingon yan mo. I will say yes. Lord, dara ko. Yes, nanagyan ko. Kinawag ko na. Email ko. Kinawag ko na, ha? Oh, kinawag, dara ko. Yes, Lord. Oh, committed ko ni mo. Kinawag ko na. When you say yes, God wants you to understand this. Si Isaiah sa atong ibasa, God wants Isaiah to be a magdala, a carrier of His Word. To bring His Word sa kumahimo taman asa pwedeng madala ng Isaiah ang iyang pulong, mga pulong sa Diyos. Karon, niingon ang Ginoong Isaiah kanang kinsa man ka akong ipadala no para makatulong yung mga tawhana sa akong kabubuton para nila. Whom shall I send? And who will go for us? Kinsa kay mula ka para namo no? Para musulti. Kinsa kay pwedeng moingon nga Lord, dara ko, committed ko para muhimo anak. Para mo deklara anak ng truth. Kinsa ka no? God is looking for committed people. Muna niingon din sa Isaiah. Lord, heraman. Harapan. Send me. Lord, yes. Lord, dara ko. So, pag ingon ni Isaiah dara ko, ingon din yung Ginoo, okay.
Go and tell the people, sige, lakaw, at to, sumpihin ng mga tao. Ingon si Isaiah, na taman kanus aman, how long? Tanawa in verse 11. Sa how long, Lord, na ako din silang sultian? How long would my commitment to you? Taman kanusa ka ang commitment sa gusto sa Diyos ni kang Isaiah kaya imo ang pagsulti sa Word of God. Until he answered, until the cities be wasted without inhabitants. Taman ikaw na lang sa mabiling. Maunay commitment. Maunay na yung ginutaman, ikaw na lang mabiling sa tanan mo at tulog na syudad, urong na lang tao, ikaw na lang. Kanan na, mahuman na na ang imoang commitment. Pero naapagali kay masultian, naapagali kay kauban, it means naapagali kay kinabuhi ang imong commitment, dili o dili na imo daon. Maunay commitment. How long? Till all the cities be wasted without inhabitants, and the houses without men, and the land be utterly desolate. Inana ang commitment. Karon, atong tanaw, before na nahitabo, tanaw sa verse 1, it was in the year that King Uzziah died. It was in the year that King Uzziah died. Ingon na yun si Isaiah, that I saw the Lord sitting upon a throne, and high and lifted up, and his train filled the temple. It was the year that King Uzziah died. At usang i-flashback ka dyan, kinsa mo ni si King Uzziah, dali na itong tanaw, kung sa manong si Isaiah made the commitment ngayon siya, Lord, tatako, naramay, sadly, nganong nakaingon man ani si Isaiah? Nganong niingon man dahil siya when God was asking, kinsa kaya kong ipadala? Tumating na siya, tatako, Ginoo, kinsa kaya committed ako? Tatako, Ginoo. Kinsa tayo mutubyan total isa yung kinabuhi para ako? Tatako, Ginoo. Si Isaiah. O, nganong anak man sa kaptik, kadali, ito ba? Ya, nakapangutan na kung siya taman ka sa gali ni Ginoo. Yung Ginoo, taman mo ay tao. Ako naman na usa ka makitaan ka na. Anak na ako man. Ha? Ingat niya, committed ka mo na. Ginoo. Muna. Karon sige, mabalik ka. In the year when Uzziah died, when people starts to make a commitment with God, God wants us to see the power of sin, unsa kagamahanan ang sala nga motrabaho sa tao. Nga naman, always remember this, when you start to make a commitment, the devil will do everything in his power para dili ka tinutanay-anay ng commitment. Aron dili ka totally maingon na yun. Kaya usahay mo, itang tao, when we are happy, it is very easy for us to make promises. Now, basta when the mood is nice and the ambience is very great and everything is doing fine, alam ni imong sa Ginoo. No, kanang way lupa bitaw sa imong mata, ang magisira ka, alam ni kay imong sa Ginoo. Tingnan na dili. Kaya labi na inigwali na lipay ka, maragwala ka sa ay, salamat. Kay wali mo. No. Lumikay mo kumitali na kayo when the mood is mild. When the mood is great. Walang ang pangatana. If the mood has changed. What if kanimong gibati, if the feelings have left, nilakaw na ang imong gibati, ito naman. Kung you still be committed to the Lord, gumaya ang inyong. Ha? So, tanaw na to. But, please open with me in 2 Chronicles chapter 26. Ato ni kilailaw ni si King Uzziah na namatay sa dimension ni Isaiah that has prompted ang iyang pag-isa dahil sa kamot o paghimong commitment.
Okay, Isaiah chapter 26 verse 1. And then all the people of Judah took Uzziah, who was 16 years old, and made him king in the room of his father Amaziah. Wow! Very, very young. Murag ka mo ba? Murag mga young people ba? Makikistorya ni Pastor. Pastor, iampo ko Pastor. Makatrabaho ko Pastor. Iampo ko Pastor. Makalatgal ako Pastor. Iampo ko Pastor. May manani. Murag inani ba ka? Panginaron pa. 16 years old. In verse 2, he built Elah and restored it to Judah. After that, the king slept with his fathers. 16 years old was Uzziah when he began to reign. 16 years old, and he reigned 52 years in Jerusalem. Wow, 52 years. Kataas saya ang panahon na naghari siya. And his mother's name was also Jecoliah of Jerusalem. In verse 4, ano nga? And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amaziah did. And he sought God in the days of Zechariah, who had what? Who had visions of God. And as long as he sought the Lord, God what? Made him to prosper. Okay, tanaw na to una. Tanaw sa tawag ko na to ang prosperity ani nga tao. The prosperity of this man. The Bible says, he did that which was right in the sight of the Lord, and as long as he sought the Lord, God made him to prosper. It means he started with a prosperous life. He started with a very kanangindot kayo nga kinabuhi panglantaw o kadulunan. Ng Bible, very prosperous siya. Galing in verse 6, tanawa, kung sa iyahang kahintang. And he went forth and warred against the Philistines, and break down the wall of God, and the wall of Jabneh, and the wall of Ashdod, and built cities about Ashdod and among the Philistines. In verse 7, tingin sa Bible, because anong prosperous na siya? Because God helped him. He was helped. God helped him. And against the Philistines, and against the Arabians, and the dwelt in Gurbaal, and Mehunims, and the Ammonites gave gifts to Uzziah. Magsino mo? People are giving gifts to Uzziah, and his name spread abroad. He was famous even to the entering of Egypt, for he strengthened himself what? Exceedingly. Karon, kanina tao, inani na yun, sikrito sa prosperidad. God made him to prosper, ugaling God helped him. Sikrito na yun, anong prosperity? Sikrito sa prosperidad. Ano na to? Secret of prosperity is that he sought the Lord. He sought the Lord. Yung Bible, he was diligent, and with all his heart, he was trying to find what is the will of God for him and walk on that way. Iya, hindi pa rin kamutan, may bawan mo sa may gusto sa Diyos, ay kinabuhi na mo yung lakon. Mo yung sunod. He sought the Lord. Iya, yung ipangita Ginoo, unsa mo yung gabi, unsa mo man may gusto mo kanana ko. Unsa man ay may mga butang na gusto mo may tamo na ko, ingana siya. He sought the Lord. Wala doon niya tuguting nga. Ibaniwala lang ang mga butang para sa Diyos. He sought the Lord. Yan yung ipangita ng Ginoo ba? Ginunanay ba Ginoo sa paman? Hindi pa man siguro ni mauna. Pa man siguro yung mas napang panin. He sought the Lord. Tingnan ng Bible ng God, made him to prosper. Pero in those days, he sought the Lord. He had a partner. Tanawa, balik ka sa verse 5. He had the man of God with him. He sought the Lord by the help of the man of God. Listen to this one. I may not be a gift wrapped in a package that you like.
Ako isip inyong pastor, dili manggaling siguro ko mo ay regalo nga iputos sa package na gusto ninyo maputos. Pero I'm telling you, I am the right gift for you. Being your pastor, ako mo ay right na gasa sa Diyos para nimo. Dili man siguro sakto ang pagkaputos, dili man siguro kaganahan sa akong personalidad, but I'm telling you, God has given me to be your pastor. And if you want to prosper, listen to this one. Sought the Lord with the help of the man of God. Make your pastor your partner in seeking the Lord. Mauna yung nahitabo ni Uzziah. Mauna yung si Isaiah. Pagkamatay ni Uzziah, iyon siya ay kalatay niya itong kinabuhi itong kawana, itong aliyah. Gusto ko rin ito. He was committed to the Lord. Maunang, as long as he sought the Lord, yun ang Bible, God, di ba na word? As long, you notice me, as long as he sought the Lord. Sa dihang nagapadayon siya, kung sunod, pangita, sa kabubuton sa Diyos, himo sa gusto sa Diyos, and pinabuhi, God made him to prosper. And he sought God in the days of Zechariah, the priest. He had a partner with him. He has a man of God. Naa siya yung man of God. Tulong niya para unsaon ang pangitan Diyos. Your pastor is God's gift to you. Ayaw doon kalimti. Di ko galing kaganahan sa mga asunaw. Persultian na ka, you need me if you want to prosper. Gusto kang mo prosper, nanginangunan galing takwala. Nanginangunan galing tawanan. I'm telling you. I'm not saying this because I am a pastor. I'm saying this because this is the principle from God's word. If you would open also in 2 Chronicles chapter 20, verse 20. Try to open. Also in last statement, 2 Chronicles chapter 20, verse 20. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe His one. Prophets, ang say sunod, so shall ye prosper. Ingong yung Ginoo na, gikan nyo na sa sinugdanan, God's man is God's gift to you. Gasan sa Diyos dyan mo. Yatagan kang pastor. So, he has a guide, he has a help, he has somebody who will pray for him. He has somebody who will honestly tell him now, Uzziah, hinanam ako. Oh, Uzziah, pasin ha? There is somebody whom he can talk to, ang ingon sa iya nga, oy, ingon natin, sige lang. Padayon lang, siko kahintang. Discourage ka, just go on, just hold on, don't quit. There is somebody that will tell him that there is God in heaven who knows everything what he is going through, and there is the God in heaven that will help him. There is that pastor is always praying for him. Muna na ikabuk, so di-prosper siya. Ikaduha, di-prosper siya, inotes kanyang spirituality. Bantay, in verse 4. He did that which was right in the sight of the Lord. Allow it spiritualidad. Carnal kings are not helped by God. Always remember this. Carnal people are not helped by God. Mag-inarnal ka rin ka, mag-lisod ang Diyos mo. I'm telling you, He is the faithful God. Yes, sa dihang mag-inarnal ka, God would be very difficult for Him. Isuda ang kawahan mag-inarnal. Sudah kabangan niya nyo eh. Kung ikaw na kay gustong maabot sa kinabuhi, pag ikaw mo hindi ka din tawag na magtinawag ka sa kabangan sa kinabuhi. Dili pa na imuha lang sa likan, maayon ikaw kay Ginoo, malungkot ikaw Ginoo, ikaw, pero patas mo siya sa Ginoo. He is just and fair God. Di man sa mahimong ikaw rayang adyasan nga
sa Ginoo ano ang imong heart. Kaya ang carnality starts in the heart niya. Ang action mo, sunod na naman na. So muna, ang yung spiritualidad, he was helped because the Bible says, he did which was right in the sight of the Lord. Ikatulong, yan dahil mong masabtan, inotes ang iyang security. Ang iyang security. He was secure because, in verse 8, his name spread abroad even to the entering in of Egypt, for he extended himself exceedingly. Moreover, Uzziah built towers in Jerusalem at the corner gate, and at the valley gate, and at the turning of the wall, and fortified them. And he built towers in the desert, and dig many wells. For he had much cattle, both in the low country and in the plains, husbandmen also, and vine dressers in the mountains and in Carmel. For he loved husbandry. Marami siya magtanong-tanong, mag-uumang. Moreover, Uzziah had a host of fighting men that went out to war by bands according to the number of their account by the hand of Jeiel, the scribe, and Maaseiah, the ruler, under the hand of Hananiah, one of the king's captains. And the whole number of the chief of the fathers of the mighty men of Balaam were 2,600. And under their hand was an army, 100,000, 7,500, and that made war with the mighty power to help the king against the enemy. And Uzziah prepared for them throughout all the host shields and spears and helmets and habergeons and bows and slings to cast stones. And he made in Jerusalem angels invented by cunning men to be on the towers and upon the bulwarks to shoot arrows and great stones withal, and his name spread far abroad, for he was marvelously helped. It's a way that helped him, God. And he was strong. He was marvelously helped. Always remember this, that our stability is in the hands of God. If God would help us in God's New Testament, if God be with you, who can be against you? Who can overcome if we are more than conquerors through Him that loves us? Yun ang niya tao. Pero ano man, Pastor, kanang unsa man ay naitabo kay Uzziah, he was established. He was helped by God. He had that security that God has been with him. Kani magong help inumdumi ni ingon ani ang may tabo when God would help you. Ingon ani ang mga taong ginagabangan sa Diyos. There is help when you are una humble. Na ay tabang sa Diyos kung mapaubos ka. Dumi niya, ikadwa, na ay tabang sa Diyos kung you are empowered by the Holy Spirit. Means you are trying to live the righteous life and you are sensitive to the leading and working of the Holy Spirit in you. Katulong, you will be helped if you are loyal to God. And lastly, you will be helped if you have a purpose-driven kind of life. Na ay goal pa, na ay tulong. Ang Diyos magabang sa mga tao na ay gustong maabot. Mga tao walay ambisyon sa kinabuhi. Ngayon ang Ginoo sa mga mangyatag mo, kay gustong maabot. Anong tabangan ka ka? So, importante sa layo sa una-una, ha? Pero what happened to Uzziah? Why is it nga gusto sa Diyos masabtan na to the power of sin? Yung anong naitabo ni Uzziah. He was seduced by sin in verse 16. Alam mo, verse 16, bantay. Verse 16, but when he was strong, bantay, but when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. For he transgressed against the Lord his God, and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. Eh, bantay. Minaw. The seed of sin is in the heart.
Ang tao nga maplastar na gali, mao yun ay hindi may tabo. Strong na gali. Ang may tabo, mahingo na layon, ano na may magbuot na ko? O kung sa'yo akong himuon. Kani bitaw burning incense to the altar, dili ni trabaho o hari. Dili ni trabaho o hari, na mao'y magbuot-buot, sa'yo kinabuhi. Bisag unsa pa ka, paminawan, bisag unsa pa ka successful, you need your pastor to be your partner. Dili na kapiling ringo na, plastar na ko, maayon na ko, o inalagdahan na kayo ko kwarta, kinsa pa may kinaunan ako, makabuot-buot na ko na ko, makaihimo na ko kung kagaling ang problema. Ako na ko ni, huwag kinsa man mo, nga ako'y kwarta, kamo balay nagpakaon ako, kamo balay nagpaimutan ako, kinsa na si pastor. Yung anak na ito niya, when he was strong, in the Bible, he lifted up his heart to destruction. Ngayon natin, bantay niyo yun mo, o kapag yun last, yung weapon sa yawa, dahil right kayo ang yawa kung pasunod ang isa tao, paminawa nila. Kaya kung maingon ka, dili siguro kumain anak, Pastoroy. Wa pa ka na tao sa kalibutan, daghan ng mga inig na tao na napukan sa kanto. Before you, there are those who have been established and have been helped by God, but because of pride, grabe na destroy lang life. Pride and peace. Suicide. Paginaw. Kamuha, mga bukado na galing mo, kasi hindi na mo masultian sa inyong pastor. Madoktor na mo, kasi hindi na mo mga ayaw o fellowship, hindi na mo mga ayaw pakikampang, hindi na mo pa-ausen. Kasi maalto na mo, plastar na mo, wala na mo sa Pilipinas, ang una-una ninyo, you are made already. Always remember this, there is no self-made man. There is somebody that God has used para mayunanan ka. Hindi yun mahimuna. I'm telling you, wabot gali ng panahon na, kasapaan nyo takagnaw-naw, bahala pag di nakamusimba. Magpadala ka ni ka sa garbo, sultian ka ka, at ubangon nyo takag-istorya, I'm telling you, you are on your way to destruction. Nobody is able to stand against pride. Pride, ingon si Solomon, pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Anak ang gahong sa sala, imagine mo, the power of sin nag-start nga, oy, basta kayo i-bless kayo, Ginoo, makalimot na kayo. Abangan sa Diyos, basta kayo, kalimot na kayo. Ilang mo na yun. Sa sana. Ayun, puyo ka na, tanaw na to. Ayun. Kasi na itaw niya. Gusto sa Diyos, ang kaming masaktan na, kung sa ka-deceitful ang sala. And Azariah, the priest, went in after him, and with him 40 priests of the Lord, and that were valiant men. Magaling na yung mga isong apostol. Maningon, King Uzziah, ingon si Azariah, and he withstood Uzziah the king, and said unto him, it pertaineth not unto thee, Uzziah, to burn incense unto the Lord, but to the priests, the sons of Aaron, that are consecrated to burn incense. Go out of the sanctuary, for thou hast trespassed, neither shall it be for thine honor from the Lord God. Naisong ka, pastor, ngayon, dili na mo kami, muun. Sa'yo na. Ayaw ka na. Inanan mo siya yung pastor. Isa mo sa'yo, dili na mo trabaho. Dili na ang ngayon para mo. Dili na mo yung swim. Ayaw na lakiha. Ingat kayo, nagwapo. Pastor, bahala ka na. Kurang at kurang ako. Ginaw yun.
Pastor, okay naman kay parang pahala lagi. Hindi lagi nakapupunod sa Ginoo. Ang dami na iso niya, mga pastor, yung sa Saraya. Sa akin, Saraya, hindi na ako. Saan naman? Basta kan po nagaling magpasalabi, hindi na rin, ako ba'y nagpasta na rin ano? Kapanuman mo sa unang panahon, kings do not ride in horses. Kings are carried by kanang mga slaves. Kaya na sila, rati kaya na sila kanang karwahe nga maglakaw, kaya anak mo, tindog mo ingon, dahil ako'y nag-imo niyo. Ako'y rason ka nung ngayon akin eh. Tungod sa kong panikamot na sa kapisan na. Tungod kayo naningkamot ko. Ayaw yun ang maningkamot ka, pero ayaw kalimot ang ginugong yung tanang rason na. Kakasa pa na mapot, hinggang tungod kayo nani, wala pa si pastor sa mga wala pa. Bisan wala pa si pastor sa mga galas, putting everything sa imong kinabuhi para dalon ka ng puntuhan. Make sure it's God who has been working in your life before ka nabot ka na. Everything is about God, it's not about you. Una, galing, isuli silang kasagaya, pasalamat ko, maraming pastor, isog-isog kamay. Amen? Nga, manghilabot yung kinabuhi. Istorya niyo pa. O, kanang di na kahit ako makaya, ampo, istorya ako na lang ako ni lisod ni. O, kaya pa ampo, ikaw lang sa work ka ni. In verse 19, sa diyang diyanaan, ipugna niya ang Saraya, si Uzziah, ano ang sa itubag ni Uzziah? Uzziah was brought. Sukpo siya. Sahay ka rin ikaw sila ng Kristohano, kung naigalbos kasing-kasing, suko. Ano di man mo pato? Ano di man maminaw? Suryahan na ka para na sa mong kayuhan. Di ba? And, sabi na mo, while he was what? Tingnan natin. Aside from abusing the authority, what happened in verse 19? While he was brought with the priest, the leprosy even rose up his forehead before the priest in the house of the Lord from beside the incense altar. Listen. Samtang suko pa siya. Wala, suko siya. Ano makutan mo na ko? Ano istoryahan mo ninyo? Isang gusto mo na makutan mo kagin sa ako. Suko. Ano gusto mo makutan mo sa negosyo na ko? Ano makutan mo kagin na gusto? While he was brought, inaingay na sanglang jika saya matang. Sanglang. Nag-chill na rin. Binawa din. Walay nagplano o si Uzziah, wala siya nagplano na mainato siya. Nobody wants to be leprous. All the rest, mahimo kang outcast, mahimo kang pinanlitirihan, mahimo kang, di ba? Mahimo kang kanang gitawag, see all the rest of your ganing life. Why nagplano na mahimong miserably? Pero kamano ka, kung sa'yo magkatahimong miserably sa tao, because you have been seduced by sin. Nailad ka sa lang. Itugutan mo na ang yawa has taken the best of what God can do to you. Siguro po ka, hanggang po mo ay kusulabi. Kana kapag po mo, oro man ay pagpakuratan sa tanang sala. Kaya po nagaling tao, wala naman tayo makasulti siya.
Kung wala na makasulti sa iya, makabuot na siya sa kaugalingon. Di na din siya musulita sa otoridad. Di na din siya mapatuo sa iyahang tawag galing. Pastor. Di na din siya mapatuo sa ginikanan. Lalo po na galing yung pasinabi. You will be helpful sa ganito if you are humble. God resisted the proud but giveth grace unto the humble. So di ang naka-isal ang mong kwarta, binilyo na ayun. Ito. Maminaw. Patuo biya yung gihapon ha? Isang nanak ay millions. Simba biya gihapon ha? Isang nagkot na kay kagbalay ng orang kadaka, masulod ang kay Sano ang Gigi. Ikaw, simba biya gihapon na, simba biya gihapon kayo, kausapan. Basi kausap ka. Pero kahay pa, usimba karon ang kabayad natin ang usimba. Bahay pa lang natin. Makadrive ng motor mo sa mo, tingnan mo linis ba? Nakakaysa yan. Huwag ka sa kumpa, ayaw puputi nga ang bumoy, magpasulatin mo. Yung masakitan ako, Pastor, normal man na. Masakitan ka, ikaw rin na nasakitan, kita man tanon. Pero ayaw puputi nga ka, na imong sakit, maunay gamiton sa yawa, nga imong kang bumoy, magpasulatin mo. Inamoy, masakitan man kita, ma-offended man kita. Nanapok kayo, mahimo sa dang maka-offend. Kung yan na yung giniginubuhi, karon gusto mo na i-establish ka, you will be helped if you are humble. God resisted the proud. Ang grasya na nasa mga mapayong sa ano daw. In verse 21 tanawa. The Lord, because the Lord has smitten him, Uzziah the king was a leper unto the day of his death. And he dwelt in several houses. Nagkabalin-balin na nagtaon siya. Being a leper. Wala na tayo puyo ang balaya. Wala puyo sa balay na ay isang laon mo. Ilahi mo yun na. Ang puyo ka mo ang mga laon. Kaya ibigyan na sa laon na wala tayo musunod na laon. Tinoon, ay ilogan na imong balay sa laon. Huwag mag-ilog ka na. Ay mag-ilog balibat. Pero huwag mag-ilog puyo. Mula yung Bible, nagbalin-balin na lang siya, being a leper. He was cut off from the house of the Lord. Di na siya kasunod si Baal. And Jotham, his son, was over the king's house, judging the people of the land. May kamo, mura na lang siya, kanang puppet king. Pero ang nag-reign yun, ang nag-handle yun, sa pagkumalas, ingarihan niya na. Nobody plans to be failure. Nobody plans to be miserable sa iyang kinabuhi. And I'm telling you, listen to this one, ayaw yun, ipakagamay ang namang sa sana. And what stops commitment is sin. Nganong ako nag-introduce daan ang makapahunong sa tao na dili siya magpatinunanon sa iyang commitment sa Diyos sa Nadaghan ko na ilang mga tao, grabe mga pakigsaan sa Ginoo, pero sa diyan naulog sa sala. Dahil naghambal na ng mga kalis na kasala. Ang naitabo, mawala sa kitaan, mawalong na sa commitment. Inanak na kamanan ng sala. Kung gusto kang makapalayan ka sa itong commitment, ayaw pagkagamay ang sala. Ang nakanindog sa akong Ginoo, kaya siya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang kanilong. 'He that covereth sin shall not prosper,
But whoso forsaketh and confesseth them shall have mercy. Gusto mo gusto niya. So muna, pinangulan bantayan natin. God wants us to desire blessedness. Kunyang hapon na. Ang blessedness is diha sa commitment. Diha na di mo makita sa imong commitment. Ako nang palitamutan kung manon o niya hapon. The blessedness of committing to God. Ayaw ipakagamay ang sabi. It is the reason na nung ma-stop ang imong pagsunod sa kabubutol sa Diyos. Ang imong pagtulog sa Diyos. Malinaw lang ang po. Loving Father, thank you sa tayo na mong naspred. Lord, thank you kayo na imong gatagay sa isa na makasimba. Thank you, Lord, sa reality, sa imong word. Salamat sa imong Bible na ingatan sa amok. Harun among na imong patukuranan ng lito na patukuranan sa imong pagtulog. Lord God, salamat sa mga Bible character na mahimong example na nilang life that we can use it para sa mga sa panahon kayo. We may not be like sa mga kings sa unang panahon, but we are kings and princes because you are our Father, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords. And we can experience the blessedness of enjoying the privilege of being your children. So, I'm presenting to your people, I want them to understand first that commitment can only be stopped, can only be blocked by sin. Grabe ang gawin sa sala, yung trabaho ko daon sa kinukulit sa tao. Grabe ang yung mystery of destruction nga daon. Lord, ang kinigno ng imong mga katawan would come to the point that they have to understand that without you, we are nothing. We can do nothing. We need your help. We need you, Lord, para mag-prosper. Lord, let it be lumabot sa kasikasing una-una sa imong mga katawan how important is making their pastor as their partner in their walk with you. Lord God, challenge everyone to continue a life living in righteousness in your eyes. Lord, naghahabyo ko rin. I-bless ang matang kinabuhi naman sa karoon na kami sama sa naikabo ni King Uzziah from the start. He was helped, he was prosperous. Ayaw lang tumuti Ginoo na maabot may sa punto that we will be seduced and deceived by sin. Lord, karoon, let it be na may mong warning para namo, may mong caution para namo na when prosperity creeps into our lives, we will put him all to pride na dili mo destroy sa inyong pagtrabaho at tabang nila mo. Salamat kayo Ginoo na dalay ko kay Diyos. Salamat na inyong promise. As long as we sought you, we seek you, we do your will, we walk your path, we are in righteousness, you will cause us to prosper. Lord, thank you. Thank you sa inyong promise. Thank you, aning truth. Thank you, aning statement from you, God that cannot lie. Thank you, Lord. Sa samang pagbulag-bulag sa karoon, umani mo mga katawan pa tayo yung safely sa mga kanimalay. Hagita ang mga kusa na mabalik sila ng hapong din. Aron ilang matapos ang mensahe kung unsa di ay kabulangan, the blessedness of committing to you. Kung unsa di ay commitment, kung unsa di ay ang anayan na mukang padayon ngayon mo to be able to declare parehas ni Isaiah, the Lord, here am I. You want people who are committed? Here am I. Here am I. Salamat kayo na laigon kay ka.
Sa iyong kamanang ngalan, ihatag ng Panginoong Isus ang tanan. Amen.